ang Malacanang pinawi ang pangamba na maantala ang deliberasyon sa pambansang pondo kasunod ng utos na reviewin ang proposed budget, lalong-lalo na po ang budget ng Department of Public Works and Highways. Grabe talaga, napaka-worse na ang public works ngayon. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, tiniyak nga ng Malacanang na magiging mabilisan ang gagawing pagrepaso sa budget ng Department of Public Works and Highways. Ang pagtiyak ay ginawa ni Palace Press Officer Pierre Castro sa harap ng pangambang maantala ang deliberasyon sa pambansang pondo. Kasunod dito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-review ang DPWH budget dahil sa sinasabing insertion sa panukalang 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Castro, ayaw rin naman ng Pangulo na magkaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. Una nang sinabi ni DBM Secretary Amina Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon na tatapusin nila sa loob ng 2 linggo ang review sa inilatag na pondo ng DPWH. Lakay? Ayan, ba't ba kasi nasingitan yan? Di ba napansin ni Madam Beautiful, Secretary Amena Pangandaman na doble-doble pa ay mga pinondohan nung 2024? Naulit na naman, same Miss Let. Oo nga, Lakay, at gaya nga ng sinasabi niya, hindi madali yung proseso kasi ng pagbuo ng NEP, Lakay, kaya ayan, palaisipan din sa kanila kung paano nagkaroon pa ng insertion sa NEP. Ayan, alam natin na maraming nagpapaload sa budget ng DPWH, ha? Ayan, dapat ang tinignang mabuti. Ayan, dapat pinasura sa NBI yan. Ay, NBI. Kaya NBI, ang lungkot din ng NBI ngayon. May nangre-rape na agent. Ba yan? Sandali lamang. So, anong gagawin ng Malacanang? Ibabalik na ng Kamara sa Palasyo yung NEP, Miss Let. Wala pang pahayag tungkol dyan ang Malacanang, Lakay, dahil gaya ng sabi ni DBM Secretary Pangandaman kahapon, wala pa silang natatanggap galing sa Kongreso. Hindi pa nete-turn over. Ayan. Oo, Lakay. Ayun. Mukhang rekomendasyon pa lang yun. So, malaman natin ngayong araw kung magkakaroon na nga, kung maibabalik na nga Ayan, DBM yung NEP. Kaya dapat banggitin na ng mga congressman na proponent ng mga flood control project ha? Malalaman naman natin dyan O kaya yung mga taga DPWH, ayan. Abay, o nga pala, Secretary Vince Dizon, Apo Manny Bunuan, ayan, hindi nyo ba na-review, ha? Sino ba nagre-review dyan, ha? Di ba dapat si ating Yusek Maria Cristina RC Muñoz Cabral ang nagre-review ng mga ganyan mga budget. Abay, 2024 pa, same. Ayan, same project, same location, same amount. Aba, hindi napansin yan. Talagang same talaga. Ayan, copycat kumbaga. Ayan. So anyway, siguro tama ay suriin mabuti ngayon na ngayon nagkakabistuhan. So ano pa schedule lang? Matukoy nga, Lakay, yung mga insertion para mapunta doon sa ibang ahensya na mas nangangailangan. Ayan, lalo para na. ngayong araw, Lakay. Ano sabi mo? Anong araw schedule? Ngayong araw, Lakay. Ngayong araw, Lakay, ang schedule ni Presidente ay dadalo siya sa ceremonial signing. Ayan, may bagong batas na pipirmahan, Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining Act. Yan ay para magkaroon ng reforma dun sa kasalukuyang sistema ng pagbubuwis sa malalaking nagmimina sa bansa, Lakay. At meron siya mga bisita mamaya. Okay. Ano ito? May gagawaran ng Order of Sikatuna Award si Pangulong Marcos. Si dating DFA, UN, Antonio Lagdameo, dating UN representative. Sige. Sa Malacanang yan. Sa Malacanang ito, Lakay. Ayan. Okay, isa pa, Miss Let, ha? Ang Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio nangangantyaw. Sarsuela lang naman yung mga investigasyon. Niwala daw mabanggit na congressman, hindi katulad ng kanyang tatay, ang dating Pangulong Digong. Congressman Eric Yap, ACT CIS, Party List, Legislative Caretaker of Minget, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer. Ayan, ito Congressman Josephine Ramirez Sato,
of Occidental Mindoro alleged ghost projects in her district. Her alleged bagman is the district engineer, has been staying in position for at least 10 years. Secretary Mark issued an order for the transfer of the said district engineer, but until now, it has not been implemented due to the intervention of Congressman Sato. Former Congressman Teodoro Teddy Bagilat Jr., Ifugao, Lone District. Nako, ganyan yata ang gusto mangyari ni VP Inday kay Pangulong Marcos, magbanggit na rin ng mga pangalan ng mga congressmen. Oo, yan naman. Kaya ang balik tanong naman lakay ng Malacanang kay VP Sara, bakit walang nakasuhan noong panahon ng dating administration ni dating Pangulong Duterte? Kung Ayan. siya mismo ay umamin dyan sa ganyang kalakaran. Yun lang, ayan. At least nahagawa doon ng shame campaign. Anyway, sige, abangan na lang natin yan. Role na ni Secretary Ombudsman Boying Rimulya yan. Ayan. Sec Boying. Abay, ba't ang bagal-bagal doon ng DOJ? Ayan, pagtarboy mo yung mga taga-USEC mo. Ayan, USEC Jesse Andres. Ayan, USEC Gutierrez. Siya ba yung mga USEC dyan sa DOJ? Ayan, para daw, para yung lookout bulletin order maging HDO na. Ayan, dito sa mga involved sa mga guni-guning project, hold departure order, hindi na sila makatakas. Lalo ngayon yung iba ay nasa abroad na pala. Mukhang wala nang balak bumalik. Ayan. Okay nga, Rod. So abangan natin yan, Miss Lat. Ayan, saan yung event? Sa Malacanang lahat o nasa labas din? Sa Malacanang lahat Malacanang. yun, lakay. Okay. Para ngayong araw. Okay, maraming salamat, Miss Lat. Good morning, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming